Magandang gabi at maligayang pagbabalik sa Anino sa Dilim, ang podcast kung saan sabay-sabay nating sisilipin ang mga nakakakilabot at misteryosong bahagi ng internet. Kung bago ka rito, hi, ako nga pala si Mama Creep. At kung mahilig ka sa misteryo, spooky stories at mga kakaibang kwento, tamang-tama lang na nandito ka ngayon. Para sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na tila hindi galing sa mundong ito. Pero bago ang lahat, isang malaking shoutout kay Kea sa pagtulong sa research. Sobrang napapadali at gumagaan ang trabaho ko dahil sa kanya. Maraming salamat. O siya, simulan na natin. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang topic na ilang dekada ng kinahuhumalingan ng lahat. Alien abduction. Alam kong may mga umiirap na dyan o napapangiti sa topic natin ngayon. Pero aminin nyo, makakapagtaka ang ideya na baka hindi lang talaga tayo ang nilalang sa buong universe. Maniwala ka man o hindi sa mga sinasabing maliliit na berdeng nilalang, hindi maikakaila na nakakakilabot pa rin ang posibilidad na hindi tayo nag-iisa. Idagdag mo pa ang mga kwento tungkol sa abductions. Diyos ko, lalo ka talagang mapapaisip. Ano nga bang meron sa extraterrestrial life? Hindi na siya basta-basta science fiction, lalo na't may mga taong nagsasalaysay ng mga karanasan nila na tila hindi maipaliwanag. Pero bago tayo magpatuloy sa alien abductions, ano nga ba ito? Ang alien abduction ay tumutukoy sa karanasan kung saan sinasabing dinadala o kinukuha ng mga extraterrestrial beings ang isang tao. Madalas daw sa isang sasakyang pangkalawakan para isailalim sa kung ano-anong pagsusuri o obserbasyon. Ayon sa mga kwento, nangyayari raw ito ng biglaan. May nakakakita ng maliwanag na ilaw, nawawala ng malay, tapos nagigising na lang sa ibang lugar o may mga hindi maipaliwanag na marka sa katawan. Marami ring nagsasabi na nawawalan sila ng oras o yung tipong ilang oras ang lumipas pero pakiramdam nila sandali lang. Hindi pa napapatunayan kung totoo nga ba ang mga ito o gawa lang ng imahinasyon, trauma o sleep paralysis, pero ang dami pa ring nagkikwento ng halos magkakaparehong karanasan. Naging mainstream ang mga alien abduction stories noong 1960s o dekada 60. Pero bago pa man ito maging bahagi ng pop culture, matagal nang fascinated ang tao sa ideya ng extraterrestrials. Mula sa mga sinaunang sibilisasyon hanggang sa mga modernong scientist. Pero nagsimulang uminit ang usapan tungkol sa mismong abduction nang sumikat ang kaso ni Betty at Barney Hill noong 1961. Ayon sa mag-asawa, habang nagro-road trip daw sila sa New Hampshire sa USA, ay may humarang umano sa kanila na isang UFO o Unidentified Flying Object. Dinala raw sila sa loob ng isang spacecraft at pagbalik nila ay may mga oras na silang hindi nila ma-account. Kinailangan pa nilang dumaan or mag-undergo sa hypnosis para muling mabuo ang kanilang mga alaala o memorya. Ang kaso ng mag-asawang Hill ang naging pinakamalakas na spark na nagpauso ng sunod-sunod na ulat ng alien abductions sa Amerika. Kasunod nito ay dumami pa ang mga alleged cases na lalong nagpasiklab sa interes ng publiko. Noong 1973, sumabog sa balita ang Pascagoula abduction ni Charles Hickson at Calvin Parker sa Mississippi, kung saan sinabi nilang nilapitan sila ng mga kakaibang nilalang habang nangingisda at dinala sa isang spacecraft para sa kung ano-anong pagsusuri. 2 taon naman ang lumipas nang mawala si Travis Walton sa isang kagubatan sa Arizona dahil naisipan nitong lapitan ang isang maliwanag na ilaw na nakita niya sa langit. 5 araw siyang nawala bago biglang lumitaw na may mga alaala umano ng pakikipag-ugnayan sa mga extraterrestrials. Isang kaso na naging basihan ng pelikulang Fire in the Sky.
Noong 1976 naman, 4 na magkakaibigan sa Maine ang nagsabing nakakita sila ng kakaibang ilaw habang nagkakano o nagbabangka. At nang makabalik sila sa campsite ay may missing time na hindi nila maipaliwanag. Nakalaunan ay pare-pareho nilang nailarawan sa magkakahiwalay na hypnosis sessions bilang pagdadala sa isang spacecraft para isailalim sa examinations. Fast forward sa kasalukuyan, naging global phenomenon na ang usapin tungkol sa alien abductions. Laganap na itong pinag-uusapan sa publiko at napakaraming tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagbabahagi ng sarili nilang mga kwento at karanasan. Ngayon, side note, hindi lang ito nangyayari sa USA, obviously. Ang konseptong ito ay naiulat din sa iba't ibang bansa. At isa sa mga lugar na sinasabing aktibo raw ang ganitong mga kababalaghan ay walang iba kundi ang Pilipinas. Kilala ang bansa natin sa napakagandang isla, mayamang kultura at malalim na kasaysayan. Pero alam nyo ba, kilala din tayo pagdating sa mga unexplainable occurrences, kakaibang nilalang, mga UFO sightings at syempre, mga umano'y alien abductions. Isa sa mga pinakaunang naitalang kaso ng alien abduction sa Pilipinas ay naganap noong 1974 sa Tarlac. Si Juanito, hindi niya tunay na pangalan, ay nagsabi na inabduct umano siya habang naglalakad pa uwi isang gabi at isinailalim sa examination ng mga nasasabing nilalang. Ang case ni Juanito ay isang classic na alien abduction story. Kinuha siya, dinala siya sa isang spacecraft at pagbalik niya ay may mga oras na hindi niya na ma-account. Dahilan kung bakit halos wala raw siyang matandaan maliban sa mismong pagdukot sa kanya mula sa lupa. At ang pinaka-nakakakilabot daw, bumalik siyang may mga sugat at marka sa katawan na sinasabi niyang gawa ng mga aliens habang siya raw ay ini-examine. Ito ang dahilan kung bakit marami ang naniniwala na posibleng totoong kinuha nga siya ng mga nilalang na hindi mula rito. At kung hindi ka pa rin kumbinsido, marami pang naitalang kaso na tulad nito. Mga komunidad na nagsasabing nakakita sila ng UFO. Mind you, hindi lang sa Tarlac. May mga ulat din mula Cebu, Laguna, Mindanao, you name it. Bawat lugar may sarili nilang bersyon ng kwento. At bawat kwento may kanya-kanyang twist. Mayroon pa ngang isang mangingisda mula Cagayan de Oro na nagkwento na pinalibutan daw ang kanyang bangka ng nakakasilaw na mga ilaw habang nasa laot siya. Nawalan raw siya ng malay at nang magising siya, inaanod na ang bangka niya pabalik ng baybayin na para bang may humawak o naglipat dito nang hindi niya alam. At ang mas wild pa dito, sa ibang parte ng bansa, parang normal daw na usapan lang ito. Yung tipong, ay oo, yung tito ko raw kinuha ng aliens noon. No kaya naman, nakakita ko ng UFO kagabi. Para bang sobrang common na halos wala nang kumekwestiyon kung totoo ba talaga ang mga ganitong pangyayari o hindi. Siyempre, hindi mawawala ang mga usaping government cover-ups pagdating sa mga kwentong ito, lalo na ang mga suspicion na alam daw ng gobyerno ang tungkol dito pero nananatili silang tahimik. Although hindi pa ito kinikilala publicly sa Pilipinas, magtanong ka lang sa tamang tao at siguradong may maririnig kang impormasyon na tila hindi dapat ibinubunyag. Ngayon, alam kong iniisip mo na baka folklore lang, kwentong barbero, exaggerations o baka hallucinations lang. Wala kasing solid proof, di ba? Rewind tayo sandali sa mid-20th century. Ayon sa Scout Mag PH, nasa ilalim pa raw ng observation ng Project Blue Book ng US Air Force ang mga UFO sightings sa Pilipinas noon. Ano nga ba ang Project Blue Book? Ang Project Blue Book ay isang US Air Force program na nag-investigate ng mga UFO sightings which ran from 1952 to 1969. Marami sa mga ito ang nabigyan ng paliwanag. Maari daw na mga nakitang UFO sightings noong panahon ay lobo lamang, aircraft o minsan pati ang planetang Venus.
Sa Clark Air Base noong 1949 at 1957, may mga military personnel na nag-report ng high-speed round object sa kalangitan, pero dinibang ito ng Blue Book or ng Project Blue Book. Contrails lang daw ang mga yon, mga bakas na iniwan ng jets. Mayroon ding mga ulat mula sa Camp O'Donnell sa Tarlac kung saan napagkamalang UFO ang mga satellites. Pagsapit ng 2000s, nagkaroon ng sighting sa Las Piñas. May isang lalaki raw ang nakakita ng mga umiilaw na bola sa madilim na langit at na-record niya ito sa loob ng halos 40 minutes. Sinuri ito ng ilang UN scientists pero walang malinaw na conclusion na naabot. Wala ring paliwanag na ibinigay ang Pag-asa. Pero para sa mga UFO enthusiasts, isa raw ito sa pinakamahalagang sightings ng panahon. Pagkalipas ng 4 na taon, 3 bata naman ang nakakita umano ng reddish glares na gumagalaw sa kalangitan. Sa Pampanga naman, noong April 26, 2015, maraming witnesses ang nakakita ng V-shaped flickering lights. Hindi ito aircraft, hindi ito lobo, hindi rin ito drones. At hanggang ngayon wala pa ring maipaliwanag ang Pag-asa tungkol dito. Sa General Santos naman noong 2018 ay naglabas ang UFO hunter na si Scott C. Waring ng recording ng umano'y cloaked UFO. Maraming nagsasabing baka epekto lang ito ng ilaw ng kanyang kinuha ang video or recording pero may mga naniniwalang posibleng alien tech daw ito. Taong 2019 naman nang makakita ang mga residente ng Pulupandan, Negros Occidental ng bright yellow object sa langit. Ngayon, ang eksplanasyon ay posible raw between ang mga ito. Pero ang tanong, bakit random days lang ito nagpapakita? At syempre, hindi rin papahuli ang Davao. May sightings pa raw as far back as 1891 kung saan isang Jesuit priest ang nagulat ng mga kumikislap na discs sa kalangitan. Nasundan pa ito noong 1970s, 80s at 2014. Noong July 17, 2020, ayon sa express.co.uk sa artikulong UFO sighting, Rainbow UFO spotted over the Philippines, proof aliens are watching ni Tom Fish, marami ang nabulabog sa social media dahil sa mga imaheng nagpapakita ng makukulay na disc-shaped UFOs na umiikot sa himpapawid ng bansa. Ayon sa mga UFO hunters, ang psychedelic colors na ito ay patunay daw ng presensya ng extraterrestrial visitors. Si Scott Waring na na-mention ko earlier, isang kilalang alien conspiracy theorist, ay nagsabing ang mga imaheng ito ay ebidensya na binibisita na raw tayo ng mga nilalang mula sa ibang mundo. Pero, paalala lang, bago ka magpanik at magtayo ng sariling UFO bunker, tandaan muna natin. Ayon sa mga nagsuri ng larawan, posibleng light refraction o rainbow reflections lang ang mga ito. Pero syempre, pagdating sa UFOs, nasa iyo na ang huling desisyon. So ayan, coincidence lang ba ang lahat? O may pattern? Nasa iyo kung ano ang gusto mong paniwalaan. Nag-iisa lang ba talaga tayo sa universe? O may mga nilalang na pilit nakikipag-communicate sa atin? Hindi natin alam. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi pa ito ang huling kwentong maririnig natin mula sa mga kakaibang nilalang na yan. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang Anino sa Dilim, kung saan ang tanong ay hindi lang nasasagot at ang sagot, minsan, mas nakakakilabot. Kita-kits sa susunod na episode. Paalam!